Hey, Iyo. Okay, so another proposal you have is the wealth tax. So some critics will argue that this would create capital flight, it would lower economic entrepreneurial activity. Ano yung response mo O doon? sige. Si Manny Villar, Oo. siya ay bilyonaryo. Nga? Oo. Mag-impose ka ng 1% to 3%. Yun lang naman ang proposal sa wealth tax. 1 to 3%. Na may one time, may recurring. Depende kung ano yung design mo ng wealth tax. So, personal assets, sabihin natin, mag-impose tayong 3. Malaki na. Di ba? Ilang billion ng pera ni Manny Villar, parang nasa 8 billion US dollars yata. Right now? Diba? Dito niya generate yan sa real estate. Kuhanan mo siya ng 3%, may 97%. Anong sasabihin ni Manny Villar? Ay, ayoko na. Ayoko na magnegosyo. Kasi may wealth tax na 3%. Ayoko na. Dadalhin ko ang aking mga bilyon. Pupunta ako sa ibang bansa, doon ako mag-invest. Talaga? Gawin mo yan? No, saan ka mag-invest doon? Saan mo dadalhin ng 8 billion dollars mo? Sige nga. Kumukurot lang kami ng 3% eh. Tatakbo ka? Maniwala ako, tatakbo ka. Yeah, we are talking here about billionaires. Diba? Not businessmen in general. Billionaires. Okay. Bawasan natin konti. 3% lang. Diba? Hindi ko talaga maintindihan ang ganyang mga argument. Where do you see this money going to? What specific government projects? Marami, 'di ba? activities Meron is tayong going mga gusto natin ng wage subsidy, 'di ba? Ayaw natin kasi mag-generate ng pera na galing sa utang actually. 'Di ba? Okay. Mababawasan natin ang dependency sa utang. Laki na ng utang natin eh. I don't know. Iniwan ni Duterte yan na 13 trillion. Umabot na yata ngayon sa 15 trillion pesos. Nagbabayad tayo ng interest ng sobra malaki yan every year. Samantalang lumalaki, lumulobo lang ang assets ng mga bilyonaryo natin. Di ba? I-generate natin sa taxes, sa wealth tax. Mayaman pa rin sila eh. 3% kukunin sa'yo, may 97% ka pa ng assets mo. I mean, di ba? In the meantime, ikaw ay tumitiba-tiba doon sa mga pagbaba ng mga real estate tax. Alam mo yan, si Manny Villar, bumaba ang real estate tax. O yung mga pagbaba ng mga lahat ng mga property taxes na yan, wala man lang kayong balik. Lumobo kayo, lumaki kayo, yumaman kayo, wala man lang kayong balik, 3% lang ang hinihingi namin. Doon pa lang sa property tax, naging flat 6% na lang yata if I'm not mistaken. From mas malaking porsyento. Wala man lang. Di ba lumaki assets nyo dyan? O yung pagbaba ng corporate income tax, ang laki ng mga pag-generate nyo ng yaman dyan. Ilang porsyento bumaba yan? From 30 to 25% o 5% ang pagbaba niyan. Ang sinasabi lang namin sa inyo, 3% eh. Ang problema sa kanila, pagka, may binago ang tax, pinaluwag, kabig sila ng kabig ng benefit. Pagka limitadong wealth tax, reklamo sila ng reklamo, mas malaki nga ang kinabig mo eh. O, di ba? So I don't really see those yung argumentong yan. Ano yung threshold mo for this wealth tax? So 1 billion in what? In assets? May mga iba't ibang mga mga proposals. Okay. May iba't ibang proposals. Pero at 1% of the assets and i-combine mo siya to 3% recurring. Okay. May ganun kaming studies eh. Makaka-generate siya ng 1 trillion per year. Doon sa isa, 1 trillion per 1 trillion doon sa isa, tapos 1 trillion per year doon sa isa. 1 trillion pesos. Okay. So, hindi ko lang maalala. Pero the point being,
malaki ang makokolekt mo sa Mm. mga bilyonaryo. Mhm. Diba? Malaki. At hindi sila maghihirap. Mhm. Mayaman, bilyonaryo pa rin sila. Mhm. And definitely, hindi sila tatakbo. Kasi andito ang operation nila para i-rake in ng mga billions na yan. Mhm. So bakit hindi mo naman, ba't hindi mo sila itatax? Mhm. Bakit? Tapos, pangatlo, binawasan mo nga lahat ng mga benepisyo sa kanila. Nandyan, binigay mo, binawasan mo corporate income tax, binawasan mo property taxes, binawasan mo pa yung estate tax. Mhm. Di ba? Yung pag namatay sila, yung pagpasa sa kanilang mga anak, yung kanilang mga properties, binawasan mo lahat yan. Mhm. Di ba? Wala man lang, alam mo yun, wala man lang balik, wala man lang. We're just talking about 3%, 1%. Oo. Dito, lumubo ang kanilang assets sa ganyang pagbawas ng mga taxes. Kasama pa dyan ang kanilang, kahit na binawasan, kasama pa dyan ang mga tax avoidance nila. Mhm. Kasama pa dyan ang, kung hindi tax avoidance, outright tax evasion. Oh. Mhm. Di ba, masyado naman nating pinabubundat ang mga bilyonaryo. Diba? Oo. Samantalang utang tayo ng utang ngayon sa mga, di ba? Utang tayo ng utang doon sa kakulangan ng revenue dahil binawasan natin sila. Tapos samantalang, ang mas tinatax natin ay ang mga mahihirap because of our consumption taxes. Mhm. Ang tax kasi natin sa Pilipinas, mas kinukuha yan sa VAT at saka sa excise tax. Oo. Which is tax on consumption, Mhm. not on wealth, not on income. Oo. So itatax sa every time na bumibili ka. So ang tatamaan talaga niyan ay ang mga ang consuming public, Mhm. ang mga mahihirap, di ba? So nagrereklamo tayo ngayon ng inflation. Yan inflationary kaya yan. Tataas ang, di ba? Tataas talaga ang presyo ng mga bilihin mo dahil meron kang consumption taxes, 12% VAT, Mhm. di ba? At ilang percent na excise tax. Mhm. Gawin naman natin medyo equitable ang ating tax regime sa Pilipinas. You were also opposed to the train, no? I believe. Yeah, oo. Kasi Because yun nga ang effect nun, binawasan ng mga taxes sa income Mhm. at taxes sa asset na na-accumulate Oo. ng mga mayayaman. Mhm. At ipapasa ngayon dun sa mga mahihirap. Sa Constitution natin, we must have a progressive type of taxation. Mhm. Ibig sabihin ng progressive type of taxation, itatax mo dapat ang yaman at itatax mo yung income. Mhm. Mas mayaman ka, mas malaking tax. Which, ganun naman sa ibang bansa. Mhm. Sinasabi natin, maganda ang Australia, maganda ang Canada, maganda. Kasi progressive ang taxation kaya doon. Tapos nakikita nila yung taxes nila napupunta sa social services. Napupunta sa health. Bakit? Kasi progressive ang taxation. O dito sa atin, regressive Ang tinatax mo mahirap. Yeah, O, di ba? I see that. What are other social justice issues you want to highlight, that you usually highlight and that you want to highlight in 2028 moving forward? Yeah, it's really tied to the fact that we want an alternative economy, a productive economy. So, of course, we have to resolve the historical injustice to our farmers. They must have land. They must develop the land. Dapat ina-assist din sila, sinusuportahan sila ng gobyerno. Because our farmers are the producers. They are the productive sector. Mhm. In other countries, talagang tinatrato nila mga farmers nila na economic actors. Siyempre, di ba? Nag-i-invest sila doon. Bukod sa fact pa na they control the land. They make it productive through agriculture. Sinasubsidize sila ng gobyerno. Mhm. And ang subsidy na yon is, again, is not charity. So, hindi siya charity kasi may balik yun I mean, in more productivity. I'm referring to countries like Vietnam, like Thailand, na ngayon nauunahan pa tayo ng Vietnam, actually. Many economic managers ay sinasabi nila, ba't tayo inuunahan ng Vietnam? Of course, maunahan tayo ng Vietnam kasi inaalagaan nila ang kanilang mga magsasaka. Mhm. Hindi nila pinapabayaan ang kanilang agricultural sector. And we must understand the basic production in any society
If you really want to engage in nation building, ang pinaka-basic and foundational would be agricultural production. Kapag wala ka nun, hindi ka makakaangat sa tinatawag nating value chain. So from agricultural production, then you can, industrialize. You could create industries in order to process yung raw agricultural product mo, and then you could create industries also in order to provide farm inputs and implements in order to modernize your agriculture. So kabit-kabit lahat yan eh. So kung wala talagang pagkalinga sa mga magsasaka, ganitong klaseng ekonomiya tulad ng Pilipinas ang mangyayari sa'yo. How did we reach a point where we are now, because we're such an agricultural country, we have so much land, so much natural resources. How did we reach a point where we are now importing our own rice? Yes, because we in the decades before today, isang malaking question yan eh. How do we modernize Philippine economy? And the key to that is to distribute land. In fact, yung grand uncle mo, Ninoy Aquino, was into that question and he was in favor of land reform. But our Philippine elite has answered the question of modernization by avoiding the question of wealth redistribution, meaning to say the redistribution of land to our farmers, and sought to industrialize our country by simply, producing for export, in addition to our export of raw agricultural products. And hindi maganda ang naging resulta nun. Diba? So in Japan, for example, nung na-conquer ni MacArthur ang Japan after World War II, isa yan sa pinakauna niyang ginawa, land reform. Look at where Japan is right now. Hey there, thanks for watching the highlights of the Hey EO podcast. If you enjoyed, why don't you like this video and subscribe to my channel? You may also watch the full episode by clicking the clip in the middle.